Kinabukasan, maaga ako nagising upang bumisita sa aking bagong business venture dito sa Pilipinas. Ahensya de Modelos. Lahat ng mga nakakasalubong ko bumabati sa akin. I am their boss and the CEO. As of now, marami na kaming mga contracts from different products and clothing brands. Hindi rin basta-basta ang mga models at photographers na kinukuha namin. Good morning, boss. Saad ni Axel mula sa aking likuran. Sabay kaming pumasok sa aking opisina. Axel is my right hand. Siya ang in charge kapag wala ako sa Pilipinas. Any good news, Axel? Tanong ko sa kanya. Sir, ito na po ang mga application forms ng mga nag-apply ng photographers. Nasa inyo na po ang final decision kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Nakaready na rin po ang contracts kapag nakapili na po kayo. Isa-isa kong tinignan ng mga resume and sample photos nila. At isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi na makita ko kung sino ang nag apply bilang photographer sa aking agency. Jelaine Garcia Alfaro. What a small world for us, kitty cat. Axel, gusto ko sana itong si Miss Jelaine Alfaro, pero gusto kong ulitin niyang pagkuha ng litrato. Gusto ko sa men's underwear this time. Saad ko kay Axel. Sige boss. Ipaparedy ko ng model at si Miss Jelaine. No need, Axel. Ako mismo ang magmamodel sa men's underwear. Pakidala na lang sa room 6 si Miss Jelaine. Sige po boss. Copy po. Saad nito at nagpaalam na sa akin. Natawa ako sa aking plano. Sige, Jelaine. Ipapakita ko sa iyo ang totoong ermitanyo at totoong malignong sinasabi mo. Tumayo ako at nauna na sa room 6 at doon na hinintay ang dalagang tiyak na magugulat sa malignong makikita niya sa buong buhay niya. Nauna na akong pumasok sa room number 6. Inayos ko ang aking sarili. Hinubad ko ang aking mga suot hanggang tayong underwear na lamang ang natira. Tumingin ako sa salamin at examine ang aking sarili. Hinaplos ko ang aking buhok paatras ng aking ulo. Tiningnan ko ang aking malapad na dibdib na may mga buhok at ang aking abs na matagal kong pinaghirapan. Inayos ko ang aking underwear at nag-side view. Malaking tulong ang aking training sa pagiging isang assassin dahil mas naging maganda ang aking pangangatawan. Not to mention my height. Mas matangkad ako kaysa mga pure breeds. Lahat nga ng mga babaeng naikama ko patay na patay sa katawan ko. I smiled when I remember her face. Napakaganda at napaka-sexy niya. Bakit kaya nagdadasal pa to para magka-boyfriend? Kung noon ko pa sana siya nakilala, baka mag-asawa na kami ngayon. This is my first time to feel this way. Ngayon ko lang naisip na ibigay sa isang babaeng apelido ko. Siya na nga kaya? Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Oh, Miss Jelaine, ikaw nang bahala Nagbibihis pa ata ang model. Narinig kong saad ni Axel. I ordered him not to tell that I am the boss. Ang alam ni Jelaine, model lamang ako. Dahan-dahan ako lumabas sa isang maliit na kwarto at tinitigan ko siya habang nakatalikod siya sa akin. She is testing her camera. Ang mga mata nito'y nakadikit sa camera at animo naghahanap ng perpektong anggulo. Napatawa ako nung makita ko. Tinutukan niya ang kanyang camera sa aking alaga at nagtagal sa pag-focus doon. Dahan-dahan itong tinaas ang camera mula sa aking gitna hanggang sa aking abs, patungo sa aking dibdib at tumigil sa aking mukha. Ay, maligno! Narinig kong saad nito nang makilala ko. Napakamalas ko naman. Sa lahat ba naman ang lalaking makikita at makakatrabaho ko ngayon? Ikaw ba? Pag minangamalas nga naman, no? Natawa ako sa sinabi niya, pero pinilit kong maging seryoso. Dahil napansin ko ang pagkagulat niya nang tingnan niya ulit ang aking alaga na ngayigising na. Nako! Sa lahat ba naman ng model, ba't sa'yo pa talaga? Hindi ka bagay maging model ng underwear. Walang ganyang size dito. Sana bang boss natin? Ayoko sa'yo. Si Leon lang. Umira pa to sa akin. Napakasuplado talaga. Wala kang magagawa dahil ako nakatoka dito. Gusto mo ba sabihin ko kay boss napaka-arte mo? Matigas kong saad. Pasalamat ka at nasa workplace tayo Professional ako. Ayokong sirain ng image ko lalo na't bago lang ako rito, no? O siya, pumesto ka na. Galingan mo Sa picture mo nakasalalay ang future ko. Humagikik ako sa sinabi niya. Di ba dapat ikaw? Galingan mo, kitty cat? Ano ba? Magtatrabaho ba tayo? Go! Show your pose. Pwede ba bawasan mo yan? Mag-relax ka nga muna parang mas lumaki yung kakambal mo Oh, ba't nanginginig ka? Natatakot ka ba? Tukso ng binata sa kanya.
At bakit ako matatakot, aber? Sa'yo? Excuse me, mister. Bigyan mo nga ako ng dahilan para matakot sa'yo. Sige nga. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, habang siya na may dahan-dahan ding humahakbang paatras. Come on, my kitty cat. Akala ko ba hindi ka takot? Ginawakan ko ang kanyang bewang at nakita ko ang panlalaki ng kanyang mata sa ginawa ko. Kinuha ko ang kamera sa kanyang kamay at tinapon ko iyon sa sahig. Akmang sasampalin niya ako ngunit mabilis kong hinawakan ang kanyang kamay at itinaas sa kanyang bandang ulunan habang nakasandal sa pader. Walang hiya ka talaga! Sigaw niya sa akin ngunit hindi siya makagalaw. Para siyang maliit na kuting na hindi makatakas mula sa aking pagkakahawak. Pitiwan mo ko, hayop ka, napakamanyak mo. Para ano pa't nag-training ako sa iba't ibang combat skills, kaya't gagamitin ko sa kanya ang mga natutunan ko. I succeeded when I locked her body to mine. Ang bango mo talaga, Miss Jolene. Nilapit ko pang aking ilong sa kanyang leeg, pababa sa dibdib niya. Tawang-tawa ako dahil hindi talaga siya makagalaw kahit ano pang pilit niya. Diniin ko ang matigas kong alaga sa puson niya at napatili pa to sa aking ginawa. Gusto mo ba ng malaki? Paliligayahin ka niyan. Mas diniin ko pa ang katawan ko sa kanya at tuloy na siyang napapikit. Kaya malaki o maliit man, ilayo mo sa akin yan. Punyeta ka talaga. Bigla akong sinakop ang maingay niyang bibig at nahuli ko siya, nakanganga, kaya't malaya ako naglakbay sa kanyang kaibuturan. Sa isang iglap, ginalingan ko ang pagkiliti sa bawat sulok ng bibig niya, hanggang naging malambot na ang katawan niya at ang mga labi niya nakikigalaw na rin, kagaya ng ginagawa ko sa kanya. Ang aking mga kamay naman malaya naglakbay at nilalabas ang kanyang magkabilang bundok. Shit! Gifted ka! Sa hinaharap mo, kitty cat? Nakita kong nakapikit lamang to habang kagat na pa ibabang labi. I did not expect that she would be this silent. Ang kaninang napakaingay nitong bunganga, tahimik na ngayon dahil sa ginagawa ko rito. Nilandas ko ang aking bibig at malikot na dila sa kanyang tenga, pababa sa leeg, hanggang sinakop ko ang kanyang kanang dibdib na kanina nagawa ko itaas ang kanyang crop top na hindi niya namamalayan. Sinipsip ko yun at napaliyad to sa aking ginagawa. Nakaramdam ako na ibang klaseng init sa aking katawan dahil sa pangromansa. Pagkatapos sa kanan, sa kaliwa naman ako. Ang puti at ang kinis ng kanyang dibdib, kaya naman lalo akong ginanahan sa ginagawa ko sa kanya. Jolene, you're so sexy, naibulalas ko. Ngunit nanatili pa rin tong nakapikit. Napakaganda talaga niya, sobra. Pagkatapos ito, hindi ko na siya pakakawalan pa. Kinuha ko ang kamay niya, ipinasok ko sa loob ng aking underwear. Naramdaman ko ang mainit na palad na hinaplos ang aking malaking alaga at nabigla ako nang napamulat siya at buong lakas na tinuhod ang aking alaga. Dahan-dahan ako napaupo sa sahig dahil sa matinding kirot na nararamdaman. Parang mawawalan ako ng hininga sa araw na to. Oh, ayan ha. Akala mo siguro na isaan mo na ako, no? Hoy, matalino man ang matching, naiisahan din. Kago. Napamura na lamang ako sabay dumilim ang aking kapaligiran. Hoy! Hoy! Huwag kang mamamatay! Hoy! Ang huling narinig ko mula sa bibig ng babaeng pangalawang beses nang tinuhod ang aking pagkalalaki. Jolene's POV. Hoy! Hoy! Huwag kang mamamatay! Hoy! Nanginginig kong sambit na makita ang lalaking nakahiga na sa sahig, walang mali at naka-underwear lamang. Nilipat ko ang aking palad sa kanyang ilong. May konti pa namang hangin ang lumalabas, kaya buhay pa to. Tinapik ko ang kanyang mukha. Ano ba? Gumising ka nga dyan? Kinuha ko ang damit nito at pilit kong binibihisan to. Ikaw naman kasi. Proud ka pa talaga dyan sa alaga mo eh. Hindi naman lahat bet yan. Tignan mo tuloy. Jelay? Boss? Tapos na ba? Lumingon ako nang marinig ang boss ni Axel. Oh my, Sir Tiger! Ano nangyari? Bigla na lang siyang natumba eh. Baka kinabag siguro. Hindi yata siya nakabrief. Dahilan ko rito. Naku, Boss Tay. Nag-aana lang tawag ng bakla. Sino siya? Naku girl, siya lang naman ang CEO ng agency na to. Siya si Tiger Jeller, ang boss natin. Patay. Mahina akong sambit. Teka lang, babalik ako. Dalhin natin siya sa ospital. Napahawak na lamang ako sa aking noo. May-ari pala ng agency ang tinuhod ko at ang masaklap mo ospital pa yata to eh. Sambit ko sa aking sarili.
Sumama ako sa ospital dahil gusto ko kaagad humingi ng pasensya rito. Baka naman nabaog na to sa lakas ng pagkakatuhod ko. Dalawa kami ni Axel na natili sa ospital para hintayin magkamali ulit si Sir Tiger Jeller. Pinagmasdan ko ang mukha nitong mahimbing na natutulog. Hi, I'm Nurse Sullivan. Isang babaeng nurse ang pumasok sa loob. Hello, nurse? Bati ni Axel. Pakabili po itong meds, sir. Saan nito? At tumayo naman si Axel. Lumabas mula sa kwarto para bilhin ang reseta ng doktor. Di nagtagal, pumasok naman ang isang lalaking naka-doctor's coat. Mrs. Nag-away ba kayo ni Mister? Naku po, Mrs. Huwag niyo na pong uulitin yun, ha? Kawawa si Mister, baka mamagayong ano niya. Sige ka, hindi kayo magkakaanak niyan. Naparunok ako sa kahihiyan. Tumango na lamang ako sa doktor. Sige, Mrs. ha? Yung sinabi ko, dapat alagaan mo ang kakambal ni Mister. Ikaw rin baka magsisika kung tuluyan ng hindi mag-flag ceremony yan. Nakangiting wika nito na kinapula na magkabilang pisngi ko. Gusto ko na ring mahimatay sa kahihiyan. Napagkamalan ba naman kaming mag-asawa ng ugok na to? Nagpaalam na ang doktor at kami na lamang ang natira sa kwarto. Kumuha ako ng wet wipes at ipinahid sa mukha niya. Kanina kasi naluha talaga ito sa matinding sakit. Paano nga kung tuluyan ng hindi mag-flag ceremony ang alaga nito? Baka kalbuhin na ako ng lalaking to eh. Habang pinapahid ko ang wipe sa mukha niya, isa-isa kong tinitingnan ang features nito. Ang ilong na matangos, nababagay lang sa hulma ng mukha nito. Ang labi na hindi masyadong manipis at natural na mapula. Ang balbas at hanggang balikat itong buhok, bagay din naman pala sa kanya. Binaba kong aking mukha. Dinampian ang halik ang mga labi niya. I'm sorry. Ikaw naman kasi napakamanyak mo. Pero parang ako yata ang manyak sa ginawa ko. Nabigla ako pero yaan nyo na. Where am I? Narinig ko ang barito ng boses nito. I looked at his green eyes. Nasa ospital. Sorry, Boss Tiger ha. Hindi ko sinasadya. Aray, hindi ko yata maramdaman ang itlog ko. Nataranta ako at itinaas ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Nakita ko ang puting underwear niya. Nandito pa naman. Wala sa sariling nasabi ko, pero huli na ang napagtanto ko na sumilip pa pala talaga ako. Natawa ito sa reaksyon ko. Bakit mo naman ako tinuhod? Baka hindi na ako magkalahi niyan dahil sa ginawa mo. Tumahimik naman ako. Nakokonsensya talaga ako sa aking ginawa. Sorry na. Ikaw naman kasi para kang linta eh. May utang ka sa akin dahil may kasalanan ka. Hindi ko nga alam kung tatay pa ba to o hindi na eh. Ano ba naman yan? Nagsorry na nga eh. Ano pa bang gagawin ko? Luluhod sa harap mo at ipagtitili ka ng kandila? No, hindi naman. Gusto ko lang simula ngayon, maging mabait ka sa akin. Yun lang? Oo, at bilang boss mo, wag mo akong tatanggihan. Aba, syempre naman. Tatanggihan din kita, no? Paano kung virginity kong gusto mo? Alam mo, nakakatawa ka talaga, Jelay. Tinuhod ka na nga, natutuwa ka pa? Iba kasi yung aura mo eh. Ay siya, maiwan na kita, mukhang okay ka naman na. Sinuot ko ng aking shoulder bag. Hoy, di ba ako okay, Kitty Cat? Dito ka lang. Anong hindi okay? Ano to? Tinuro ko ang malakobra niyang alaga, tayong-tayo sa loob ng puting kumot. Yan ba ang hindi okay? Aalis na ako sa sa gusto mo. Baka makomatose pa ako dyan sa kakambal mong pang Guinness Book of Records. Naglakad na ako palabas ng kanyang kwarto at narinig ko ang pagtawag ng aking pangalan. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Mabuti nga kanina, natuhod ko siya, dahil kung hindi baka nauna pa ako nahimatay. Nag-text naman ako kay Axel at sinabing aalis na ako dahil gising na si Boss Tiger at ang alaga nito gising na rin. Ew! Congrats, Miss Jolene. You are now an official photographer of Agencia de Modelos. Nakipagkamayin pa sa akin si Axel pagkatapos kumpirmahan ang kontrata. Salamat, Sir Axel. Ngumiti ako sa kanya sabay tayo at nagpaalam na rin upang pumunta sa assigned room ko. Sasabak na kasi ako sa trabaho ngayong araw. Minsan natatawa na lang ako dahil sa kagagahan ko eh. Dahil di naman talaga kailangan magtrabaho. Kung di lang talaga dahil kay Leon, mas mabuti pang atupagin ko na lang ang resto ko. But this is a chance of a lifetime. May misyon akong kailangan gawin. Ang mabihag ang puso ni Leon. Pagkatapos ng aking trabaho, pumunta ako sa room nito.
May sarili kasing kwarto ang mga sikat na models dito sa agency. Kumatok ako at ang gwapong mukha ni Leon ang aking nagbungad pagpasok pa lamang. Lunchtime na kasi kaya nagpa-deliver ako ng foods para sa aming dalawa. May dala akong lunch para sa atin. Malapad ang aking ngiti sa kanya habang tinas ko ang paper bag ko na may lamang dalawang styro ng pagkain. Wow! Salamat talaga, Jeline ha. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Masayang saan nito at hinawakan na aking bewang papasok sa loob ng kwarto. Ngunit nung isara na sana ni Leon ang pinto, may mahabang kamay nang humarang doon. Hi, mind if I come in? Nakita ko ang seryosong mukha ng aming boss na pumasok na kagad sa loob ng kwarto at di malang hinintay ang tugon ni Leon. Yes, of course, Boss Tiger. Mahinang saan ni Leon. Hi, Miss Jelaine. Close pala kayo nitong si Leon, no? Parang komportable ka dito sa kwarto niya. Ayaw mo ba dun sa room mo? Mapakla nitong sad sa akin. Tinaasan ko lang to ng kilay. Hindi porket boss siya rito, kaya niya na akong kausapin ng ganun na lamang. At mukhang okay na ang tigreng to ah. Tumikim muna ako dahil gutom na nga ako. Para nagsisimula na naman ang gagong to sa panginis niya sa akin. Excuse me po boss, pero hindi naman po siguro obligasyong ipaliwanag sa inyo kung bakit yung close na ni Leon, right? Hindi naman po siguro kasama yun sa kontrata natin, no? Ang mga ilam sa buhay ng iba? Umirap ako sa kanya dahil napakapakailamero niyang tao. Boss, childhood BFF ko po si Jelaine. Umalis lang po ako sa Turkey na mag-grade 5 kami. Pagpapaliwanag naman ni Leon. Tumango naman si Boss Tiger dito, ngunit ang mga matay nakafocus sa akin. Oo nga, dahil itutuloy namin ang aming naudlot na hindi ko na naituloy dahil nabilaukan ako. Naudlot na ano, Jelaine? Pagpapatuloy ni Tiger. Pagkakaibigan, may problema ba sa'yo? Naku Leon, let's eat. Nagugutom na ako. Favorite mo to nung bata pa tayo, remember? Pag-iiba ko ng topic dahil gusto kong umalis na si boss. Favorite kasi talaga ni Leon ang chicken curry. Ngunit wala itong balak umalis dahil kinuha nito ang pack lunch na binili niya para kay Leon. Nangya talaga? Mahina akong bulalas. Wow! Alam mo ba, Kitty Cat? Favorite ko rin to. Narinig kong saan ni boss. Hati na lang tayo dito, Leon. You should try this. Tinaas ko ang kutsara at sinubo ang laman noon kay Leon. Binuka naman ito ang bibig at gumiti sa akin. Leon, marami magagandang models dito, no? I heard type ka ni Trina. Ano ba talagang gustong palabasin itong taong to? Ay, boss, ibahin niyo si Leon. Di siya tulad ng ibang lalaki dyan na malandi. Feeling super gwapo. Isang halik at taplos lang sa babae, tingin niya bibigay na agad. Singit ng dalaga sa sinabi ng amo. Nakita kong namula si Leon sa sinabi ko. Hindi siguro nito in-expect na akong sasagot sa salaysay ng boss namin. Parang siyang nahihiya para sa akin. Pero ako, dead ma. Sa prangka ako eh. Ayoko itagong nararamdaman ko. Ako ang klase ng tao na ayaw itagong gusto kong sabihin, lalo na sa mga kaibigan ko. Bahala nang masaktan sila sa katotohanan, kesa naman puro kasinungalingan ang sasabihin ko. Wow! Overprotective mo naman. Boyfriend mo? Nakangisi nitong saad sa akin. Halos nagkulay kamatis ang aking mukha sa matinding hiya kay Leon. Inawakan ni Leon ang palad ko at nakuha ko agad ang ibig sabihin nito na wag ko nang sagutin ng boss namin. Nahimasmasa naman ako nang maramdaman ang mainit niyang palad sa aking kamay kaya nanahimik na lamang ako. Pasalamat talaga siya dahil siya ang boss dito at wala kami sa labas. Tumayo ako at nagpaalam na sa kanilang dalawa. Ako na lang iiwas sa aming boss dahil baka mag-away na naman kaming muli. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso muna ako sa resto. Bibisitahin ko muna ang aking negosyo dahil nitong huling araw, hindi na rin ako naka-update sa status nito. Mabuti na lamang napaka-aktibo ng aking manager na si Lorena. Ay ma'am, may bago pala tayong waitress, si Eloisa Madrigal po. Ipinakilala nito sa akin isang batang-bata na waitress. Napakaganda niya at maganda rin ang katawan. She looks like 16 or 17. Good afternoon po, ma'am. Bati nito sa akin. Ngumiti ito at mas lalo tong kumanda kapag nakangiti. Hi, Eloisa. Ang bata mo pa. Ilang taon ka na? Tanong ko rito. 18 po pero may asawa na po ako. Kailangan ko po talaga ng trabaho, mami. Don't worry, Miss Jelaine. Napakasipag nitong batang to eh.
Kinuha ko sa bag ang aking cellphone nang marinig ang ringtone nito. Bes, si Althea Bell ang nasa kabilang linya. Huwag mong kalimutan ang birthday ni Josh ha? Saan nito? Si Josh Mondragon ang pinsan nitong napakababaero ang tinutukoy nito. Oo nga pala, Bes. Samahan mo ako bukas sa parlor ha. I need a makeover. This past few days para na-stress ng matres ko, Beshi. Ha? What do you mean? Di ka na virgin? Natawa ako sa sinabi nito. Parehas talaga ang ugali nitong si Belle. May pagkapila din to pero mas madaldal lamang ako sa kanya. Gaga, ganito yon. Panimula ko sa kanya. Kinuwento ko lahat na nangyari sa amin ng aking boss at ang plano kong landiin sa Leon na hanggang ngayon drawing pa rin dahil umiiksena lagi ang tiger na yon. Papansin? Narinig ko ang malutong na tawa ni Belle sa kabilang linya. Hoy, Bes, ba't mo ko pinagtatawanan ha? Kasi naman, Bes, type na type ka ng boss mo at hindi si Leon ang destiny mo, kundi ang boss mong Britanyo. Natatawa ako sa iyo kasi I can imagine your face nung nahawakan at tinitigan mo yung ano niya. Ano nakakatawa dun, Bes ha? Hay nako, hindi ko nga siya boyfriend Wala pa kaming contract para mahawakan niyang katawan ko, no? Swerte kaya niya. Pero paano? Kunwari, liligawan ka niya. Kasi the way he talks at ang galawan niya, Bes, parang attracted siya sa'yo. No, hindi pwede. Period. Si Leon ang gusto ko. At kapag ako mababaliw, Bes, ako nang maniligaw sa kanya. Huwag naman, Bes. Landiin mo lang. Sige, let's see kung hindi siya mahuhulog sa kagandahan ko. Sad ko na ang tinutukoy ay si Leon. Dumiretso na ako ng simbahan pagkatapos ko magpaalam sa aking mga staff sa resto. Punong-puno ang simbahan dahil 6 pa na ng gabi. Nang lumingon ako sa likuran, nakita ko si Tiger Jeller, nakasandal sa pader. Seryoso nakikinig sa sinasabi ng pari. Natawa ako sa itsura nito. Hindi ka panipaniwala na religyoso ito dahil sa forma nitong parang isang hoodlum. Nakaitim na leather jacket, nakaitim na pantalon, itim rin ang t-shirt sa loob, ang buhok hanggang balikat at naka-black shades. Hindi ko inaasahan. Tumatawa na pala ako mag-isa habang nakatingin sa itsura niya. All black? Seriously? Ako na naman yata ang pinagtatawanan mo, kitty cat. May nakakatawa ba? Tumayo ang mga balahibo ko nang maramdaman na nakatayo na to sa aking tabi at ang mainit niyang hiningay tumama sa aking punong tenga. Oh, ikaw. Nakakatawa ka. Mukhang ang laki ng kasalanan mo kay Papa G. Okay ka lang ba? Baka mali ang pinuntahan mo Lipas na ang November 1 at talagang terno pa kayo ni kamatayan. Mahina ako ring bulong sa kanya. Could you just please shut up, Jalen? Lagi mo na talaga akong kinukontra. Remember, may atraso ka pa sa akin? We have a deal. Friends na tayo, right? Kaya after here, sasama ka sa akin. Magdi-dinner tayo. Paano kung ayoko? At saka nakakatakot kang kasama, no? Parang susunduin ka na ni kamatayan sa all-black outfit mo. Huwag mo naman ako idamay. Virgin pa ako. Puro ka talaga kalokohan. Basta, sasama ka sa akin ngayon. I will treat you for dinner. Ganyan ka ba makipag-date sa babae? Namimilit? Ay, namumuwersa. Ulitin mo nga yung pag-alok mo. Dapat yung convincing. Saad ko rito. Pagkatapos dito, samahan mo ko. Kakainin kita. Ay, mali. Kakain tayo sa restaurant. Demanding. Ulitin mo. Jalen, can I ask you to join me in the dinner, please? It's just a friendly dinner. Promise. Bakit bukod sa friendly dinner, may iba pang klase ng dinner? Napakamo to sa ulo. Oo na, dahil marunong ka rin naman palang makiusap. Ganyan ang bet ko, no? Yun ang ko ang sinusunod. Ayoko yung namimilit. Really? Sasamahan mo ko? Nakita ko ang liwanag na sumilay sa mukha nito. Ah, okay. Ayaw mo yata Di ka ata seryoso. Of course, I want to. Thank you, Jalay. Oops, huwag ka muna magpasalamat. Habang kumakain tayo mamaya, ulitin mong sermon ng pare dahil hindi ko naintindihan dahil sa'yo, niemas ka. Sumeryoso to at biglang binaling ang tingin sa nagsasermon na pare. Tinanggal ko pa ang shades niya. Huwag ka na mag-shades. Tinago ko yon sa aking bag. Kahit ako hindi naiintindihan ng sarili ko kung ba't ginagawa ko to. Ang isip ko tutol sa mga ginagawa, pero sa kabilang banda, may nag-uudyok sa akin na maging mabait sa lalaking to. Siguro dahil boss ko siya.
Naka-side view siya at seryosong nakikinig sa pari. Napakatangos ng ilong at sobrang tangkad niya talaga. No wonder ang laki talaga nung ano niya. Natigilan ako sa aking pag-iisip. Parang ako yata ang nagkakasala kung ano-ano ang nasa imahinasyon ko. Pagkatapos ng misa, sabay na kaming lumabas. Umawak ito sa aking bewang pero tinanggal ko ang kamay niya. Oops! Bawal ang hawak-hawak. Wala tayong kontrata, Boss Tiger. Remember? Off-limits ang mga kamay mong daig pa si Swiper sa pagkadora the Explorer. What contract? Basta, bawal yan. Baka mabalian ka na naman. Okay, okay. So let's have dinner? Sundan mo na lang ako sa likod. Nakadukati kasi ako eh. But if you want, pwede kang umangkas sa akin. Babalikan na lang natin ang kotse mo? Ah, no need. Sundan na lang kita. Baka ihulog mo pa ako sa motor mo. Sambit ko. Sa isang seafoods restaurant ito huminto at naghintay siya sa akin hanggang makababa ako sa kotse ko. Marami akong in-order sa waiter dahil gusto ko talagang mabad trip siya sa akin para tigilan na niya ako, no? Parang fiesta yung in-order ko. Bala ko madismaya siya sa akin at madiscourage na siya ng tuluyan. Ano bang gamot sa buni at saka sa hadhad? Seryoso kong tanong sa kanya. Pero deep within, tawang-tawa na ako sa sarili ko dahil alam kong mawawalan to ng gana sa akin. Sa gwapong lalaki ni Tiger alam ko, iba ang taste nito sa babae. Ha? Tanging tanong nito at tila na estatwa yata sa tanong ko. Ang sabi ko, ano kaya ang gamot sa buni at hadhad? Marami kasi ako sa hita at sa pang-upo ko eh. Nakakunot ang noo ko sa kanya pero sa totoo lang, tawang-tawa talaga ako. Jelay, sa akin mo ba talaga tinatanong yan? Ah, sige, sorry. Dadaan na lang ko sa pharmacy mamaya. Natahimik tong bigla. I'm sure, bukas na bukas din, pagsisisihan na niya kung bakit siya lapit ang lapit sa akin. Ma'am, sir, dinner is served. Bon appetit. Masiyang saad ng waiter. Namilog ang mata ko dahil 10 klase ng ulam ang in-order ko. Boss Tiger, magkakamay lang ako ha? Tumayo ako at nagugas ng kamay sa may wash area. Pagbalik ko ay pinapako na kaagad ang mga pagkain sa lamesa. Sinadya ko maging isang patay gutom sa harapan niya. Sinadya ko rin ikalat yung sauce sa babig ko. Tiyak kong nandidiri na to sa akin ngayon. Oh, ba't di ka kumakain? Sarap kaya? Saad ko sa kanya. Tumayo ito at akala ko talaga iiwan na ako mag-isa. Pero nagugas din pala to ng kamay at kinamay din ang pagkain. Nakita ko rin ang mga sauce na nagkalat sa mukha niya. Tarantado talaga. Oo nga, masarap nga. Parehas pala tayong kumakain, no? Parang wala nang bukas. Natatawa to habang parang patay gutom din sa aking harapan. Parang ako yata ang nabigla at naistato sa ginagawa niya. Obvious naman na ginagaya niya lang ako eh. Oo nga pala, Jelaine. Pabili din ako ng gamot sa buni ha. Meron din kasi ako sa hita at sa itlog ko. Napaubo ko ng malakas dahil sa sinabi niya. Inabot niya sa akin isang baso ng tubig at gusto ko na talagang tumawa ng malakas. 'Di ba? Meant to be tayo? Kinindatan pa ako ng unggoy at inirapan ko na lamang to. Akala ko ako lang marunong mag good time, mas baliw pala tong tigre na to eh.